Good news mga ka-blessings! Mas pinalawak pa ang pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay. Sa pangunguna ni Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang ceremonial turnover at awarding ng iba't ibang modalidad sa ilalim ng Expanded 4PH program kasabay ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa ilalim ng pinalawak na programa, hindi lang vertical housing ang sakop, kasama na rin ang horizontal housing, rental housing, Enhanced Community Mortgage Program, ECMP, incremental housing, at mga housing sites na saklaw ng presidential proclamations. Isa sa pinaka-good news, nag-aalok ang Pag-ibig Fund ng 3% subsidized home loan rate, isa sa pinakamababang interest rate sa merkado ngayon. Layunin ng Expanded 4PH na mas maabot ang working class, middle class, at informal settler families upang mas maging abot kaya ang pangarap na sariling bahay. Babayan, ngayon po ay magsisimula na ang Pangulo at ang mga kasama niya sa paglibot upang masaksihan ang bawat hakbang ng precast process kung saan ang kalidad ay binabantayan sa bawat yugto at kung paanong mas napapabilis ang paggawa at kung paanong ang bilis na ito ay nagre-resulta sa isang mahalagang bagay. Ito ay ang mas maagang pag-uwi ng mga pamilyang Pilipino sa sarili nilang tahanan nang hindi isinasakripisyo ang tibay at kaligtasan. So marahil nagtataka kayo, ano ba ang precast at bakit mahalaga ito sa pabahay? Ang precast technology ay ang mga pangunahing bahagi ng bahay tulad ng mga pader at iba pang structural components ay ginagawa muna dito sa planta sa ilalim ng kontrolado at sistematikong proseso bago dalhin at ikabit sa project site. Dahil dito, mas mabilis ang construction, mas consistent ang kalidad at mas kontrolado ang gastos. Sa madaling salita, imbis na lahat ay bubuuin sa bukas na construction site na naaapektuhan ng ulan, init at iba pang delay, dito sa planta ay mas planado at mas standardized ang paggawa. Bawat piraso ay may tamang sukat at dumadaan sa quality checks at inihahanda para sa mas mabilis na assembly pagdating sa site. Ang resulta nito, mas mabilis na delivery ng mga tahanan at mas tiyak ang kalidad sa bawat bahagi ng bahay. At mahalaga rin po ang papel ng Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa sa housing finance na sumusuporta sa mga proyektong may ganitong makabagong pamamaraan upang mas mapabilis ang pagtatayo at mas maging episyente ang konstruksyon at mapanatiling abot kaya ang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya po nakakatuwang malaman na sa partnership ng Pag-ibig Fund at Megawide ay inaasahan natin na makapaghahatid tayo ng mahigit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Patunay ito na kapag pinagsama ang makabagong teknolohiya at matatag na financing, ay mas mapapabilis ang paghatid ng dekalidad na pabahay na nananatiling abot kaya para sa ating kababayan. Sa unang hakbang, makikita natin na inihahanda ang mold. Ito ang hulmahan ng mga precast panels. Nililinis po ito ng maigi para matanggal ang anumang dumi o natuyong semento. Pagkatapos, ay pinapahiran ng mold release agent para kapag tumigas na ang konkreto, ay madali itong maihiwalay sa mold nang hindi nasisira ang mga kanto o edges ng produkto. Dito pa lang, makikita na natin na isa sa pinakamalaking bentahe ng precast, disiplina sa proseso at kontrolado ang kalidad. Kapag maayos ang paghahanda ng mold, ay mas pantay ang ibabaw at mas pulido ang finish at mas kaunti ang kailangan i-repair.
At kapag naging consistent ang bawat panel, ay mas mabilis at mas maayos ang assembly pagdating sa project site. Kaya mas napapabilis din ang pagtatayo ng mga tahanan. Para po ito sa ating mga kababayan na nanonood. Mahalaga ito sa pabahay dahil ang bilis at kalidad ay may katumbas na totoong benepisyo. Mas mabilis matatapos ang proyekto at mas maaga ang turnover. At mas maaga ring makakalipat ang pamilya sa sarili nilang tahanan. Mas ligtas, mas maayos at mas may dignidad ang pamumuhay. At habang umaandar po tayo sa susunod na istasyon, tandaan natin, ang bawat minutong natitipid dito sa planta ay katumbas ng mas mabilis na pagtatayo ng site at mas maagang paglipat ng mga pamilya sa sarili nilang tahanan. At dahil sa standardized na nga ang mga pyesa, ay mas nagiging episyente ang buong proseso mula paggawa, inspeksyon, hanggang delivery at actual na pagkabit. At mga kababayan, ito po mismo ang diwa ng Expanded 4PH. Yun ay ang pabilisin at palawakin ang pagtatayo ng pabahay at tiyakin ang kalidad at kaligtasan at panatilihing abot kaya para sa manggagawang Pilipino. Kaya katuwang dito ang Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa housing finance na nagbibigay ng matatag na pondo para sa mga proyektong kayang maghatid ng mas mabilis at mas maayos na pabahay. At nagbibigay rin ang Pag-ibig Housing Loan upang maging mas magaan ang pagkuha ng sariling tahanan sa pamamagitan ng kayang-kayang buwanang hulog. At kasunod naman po nito ay inilalagay na ang rebar cage. Ito ang pinagdugtong-dugtong na bakal sa loob ng mold. Gumagamit din ng concrete spacers upang masigurong tama ang pagitan ng bakal sa dingding ng mold para hindi lumitaw ang bakal sa labas ng semento at manatiling protektado laban sa kalawang at pagkasira. Mahalaga ito dahil ang bakal ay isa sa nagbibigay lakas at structural integrity sa ating tahanan. Kaya kapag tama ang posisyon at cover ng bakal, mas tumitibay ang panel at mas tumatagal ang bahay. Ibig sabihin, hindi lang mabilis ang paggawa, kundi matibay at ligtas ang resulta. Para po sa ating mga kababayan, ito ang reassurance na mabilis na teknolohiya ay hindi shortcut. Sa halip, mas nagiging sistematiko ang paggawa, kaya mas maaasahan ang kalidad. At kapag mas tumitibay ang structure, mas panatag ang pamilya at mas sulit ang bawat hulog sa sariling tahanan. Sa ganitong sistema, mas madaling masusunod ang mga standards at hindi ito tansyahan lang. Dahil ito ay sinusukat, sinusuri at sinisigurado bago magpatuloy sa susunod na yugto. At kapag mas kontrolado ang quality at mas mabilis ang produksyon, ay mas mabilis ding matatapos ang mga proyekto. Kaya mas dumarami ang available na units at mas lumalawak ang pagkakataon na mas maraming Pilipino ang makapili, makapag-apply at makalipat sa sarili nilang tahanan sa ilalim ng Expanded 4PH. At bago pa man magbukas ang konkreto, may quality control inspection muna. Sinusukat ng inspector kung tugma ba o approved drawings ang haba, lapad at kapal ng mold. At tinitiyak na ang mga anchors at iba pang embedded parts ay nasa tamang posisyon at mahigpit ang pagkakakabit. Ito ang nagbibigay ng kumpiyansa na kapag dinala na sa site ang mga panels ay sakto ang sukat, sakto ang kabit at mas mabilis ang erection o pagkakakabit nito. Ang quality control dito sa planta ang isa sa dahilan kung bakit consistent ang kalidad ng bawat unit. At para po sa ating mga kababayan, ang ibig sabihin nito ay simple pero napakahalaga. Mas konting delay ay mas konting aberya at mas siguradong matatapos ang pabahay. At kapag mabilis natapos ang proyekto,
ay mas magaang makakakuha ng unit ang kwalipikadong pamilyang Pilipino. Ito po ay tinutugunan ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na pabilisin ang paghahatid ng pabahay at tiyakin na ang mga Pilipino ay makakuha ng ligtas, maayos at abot-kayang tahanan. Kaya sa tulong ng Expanded 4PH, mas nagiging praktikal ang paglipat sa sariling tahanan. Isang tahanang dekalidad, ligtas at abot-kaya na layunin ng Expanded 4PH sa bawat pamilyang Pilipino. Ngayon naman po ay tayo'y nasa batching plant. Dito ginagawa ang recipe ng ating semento. Computerized din po ang mixing. Eksaktong tinitimbang ang semento, tubig, buhangin at graba na nilalagyan ng admixtures para mas maging workable o madaling dumaloy ang concrete sa bawat sulok ng mold. Sa ganitong paraan, mas kontrolado ang kalidad, pare-pareho ang timpla at mas predictable ang strength at mas nababawasan ang aksaya sa materyales. At kapag mas kontrolado ang aksaya at rework, ay mas naiiwasan ang dagdag gasto sa construction na isa sa mga dahilan kung bakit napapanatiling abot kaya ang presyo ng pabahay. At para po sa ating mga kababayan, simple lang ang ibig sabihin nito. Kapag mas eksakto ang timpla at mas kontrolado ang proseso, ay mas iwas aberya at iwas delay sa construction. At kapag iwas delay, ay mas mabilis matatapos ang proyekto. Kaya mas maagang maito-turnover ang mga units at mas maagang makakalipat ang mga pamilya sa sarili nilang mga tahanan. Ito po ang layunin ng Expanded 4PH. Pagsamahin ang bilis, kalidad at abot kaya. At bilang pangunahing institusyon sa housing finance, ang Pag-ibig Fund naman ay malaki ang inaitutulong upang mapondohan ang ganitong mga proyekto na kayang maghatid ng mas mabilis at mas dekalidad na pabahay. At tumutulong din ang mga pamilya sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan para mas maging magaan ang pagkuha ng sariling tahanan. At habang patuloy ang ating paglalakad, mapapansin po natin na ang bawat hakbang dito ay may iisang layunin: quality, affordability, at magkasabay. Dahil sa mas sistematikong production, mas nagiging consistent ang output at mas nababawasan ang unnecessary costs. Kaya mas lumalapit ang pabahay sa mas maraming Pilipino. And dito naman po, ay makikita natin ang pagbubuhos. Ibinubuhos ang sariwang konkreto sa mold at ginagamitan ng vibration. Internal man yan or external. Ito ay upang siksikin ang halo. Pinapalabas nito ang hangin sa loob upang maging mas solid at maiwasan ang mga butas-butas or honeycombing sa loob ng precast unit. Isa ito sa mga kritikal na hakbang upang matiyak ang tibay. Kaya kapag maayos ang vibration, mas nagiging siksik at matibay ang panel. Kaya mas matatag din laban sa bitak-bitak at mas tumataas ang resistance nito paglipas ng panahon. Para po ito sa ating mga kababayan, ang tibay ay hindi lang teknikal. Ito ay kapayapaan ng isip or peace of mind. Kaya ang mga tahanang mas matibay, mas ligtas, at mas pangmatagalan ay isang bahay na tunay na papakinabangan ng pamilya sa maraming taon. At pagkatapos naman mapuno ang mold, pinapakinis ang ibabaw gamit ang trowels upang hanggang sa makuha ang tamang texture. Pagkatapos, ipinapasok ito sa curing chamber kung saan isang kontroladong silid ito kung saan binabantayan ang temperatura at moisture. Kadalasan gumagamit sila ng init or steam para mapabilis ang pagtigas at makuha agad ang kanilang kinakailangang lakas. Dito rin nakikita ang malaking bentahe ng controlled environment. Dahil kontrolado ang ating environment, mas nababawasan ang delay, mas predictable ang production schedule, at mas mabilis maihahanda ang components para sa delivery. Ibig sabihin, mas tuloy-tuloy ang paggawa at mas tuloy-tuloy din ang paghahatid ng pabahay. Ito po ang dahilan kung bakit napapabilis ang expanded 4PH projects.
Kapag mabilis ang production at mas kontrolado ang quality, ay mas mabilis din ang construction at turnover. Kaya mas dumarami ang pagkakataon ng mas maraming pamilya na makapag-apply at makalipat sa abot kaya at dekalidad na tahanan. Ito ay sa tulong ng financing at Pag-ibig Housing Loan. Sa madaling salita, ang precast ay parang paggawa ng mga piyesang eksaktong-eksakto ang sukat pagdating sa site. Mas mabilis i-assemble ang tahanan at kapag mas mabilis ang assembly, ay mas mabilis din ang pagbubukas ng pinto sa bagong buhay para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Kapag nakuha na ang target na tigas, saka pa lamang ito ide-demold o maiangat at iaalis sa hulmahan. After alisin sa molde, susuriin muli kung may cracks, kung pantay at maayos ang finish. At kung may maliit na chip sa kanto, ay nire-retouch ito gamit ng espesyal na patching mortar. Ibig sabihin, hindi basta labas na, okay na. May proseso pa rin upang maisigurado na bawat panel ay pasado sa pamantayan. Dahil ang layunin ay hindi lang mabilis, kundi maayos at ligtas at pangmatagalan. Para to sa ating kababayan na nanonood, ito ay mahalaga yung punto para sa ganitong mga klaseng teknolohiya na bago pa man makarating sa project site, dumaraan na sa inspeksyon ng bawat piraso. Kaya mas mataas ang kumpiyansa na ang itinatayong tahanan ay dekalidad. And pagkatapos, iaangat naman ito gamit ang cranes at ililipat sa stockyard para maayos na maisalansan. Makikita na gumagamit tayo ng timber dunnage sa pagitan ng bawat panel para maiwasan ang direktang dikit na maaaring magdulot ng lamat, gasgas o pinsala sa corners. Bago pa man lumabas ng planta ay may final tagging. Bawat panel ay may unique ID para sa ang floor, para sa ang unit at kung kailan ito ginawa. Mahalaga ang tagging na ito dahil pagdating sa site, malinaw na agad kung saan eksaktong ikakabit ang bawat piraso. Pagkatapos, maingat itong ikakarga sa truck. May straps at padding para maprotektahan habang ibinabiyahe. Dahil dito, mas nababawasan ang risk ng damage sa transport at mas tuloy-tuloy ang schedule ng construction. At pagdating naman po sa project site, i-check ng receiver kung walang damage sa biyahe. Kapag pirmado na ang delivery receipt, ay handa na ang precast para sa erection o pagkakabit sa mga gusali. At dahil dito, makikita po natin ang malaking advantage ng sistemang ito. Dahil handa na ang components at sakto ang sukat, mas mabilis ang construction sa site at mas mabilis ang turnover at mas mabilis din na makakalipat ang mga pamilya sa sarili nilang mga tahanan. Ngayon naman po ay tutungo na ang ating mahal na Pangulo sa yard kung saan makikita ang mga natapos na precast components na ginawa at dumaan sa quality checks dito sa planta. Kasama po niya sina DHSUD Secretary Mr. Jose Ramon P. Aliling, kasama sina Megawide Chairman, President, CEO Edgar B. Saavedra at ang Pag-ibig Fund CEO Marilyn C. Acosta. Mapapansin po ninyo na ang mga piyesa, mga pader at iba pang bahagi ng bahay ay para bang malalego, standardized, eksakto ang sukat at handa ng ikabit. Dahil dito, napapabilis ang pagtatayo sa project sites at mas kontrolado ang quality at mas nagiging episyente ang buong proseso nang hindi isinasakripisyo ang tibay at kaligtasan. At muli, mahalagang tandaan na sa partnership ng Pag-ibig Fund at Megawide ay inaasahan nating makapaghahatid tayo ng mahigit 7,000 or 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Patunay ito na kapag pinagsama ang makabagong teknolohiya at matatag na financing, ay mas napapabilis ang paghatid ng dekalidad na pabahay na nananatiling abot kaya para sa ating mga kababayan. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo ngayon, mas malinaw nating nakikita na ang target ng partnership na ito ay abot tanaw sapagkat narito na rin mismo ang mga bahagi ng bahay na inahahanda para sa mga proyektong pabahay na itatayo.
At para po sa mga nanonood nating mga kababayan, may susunod pa tayong ipapakita. Isang actual na housing unit na nabuo gamit ang mga precast component na inyong nakita. Ipapasilit po natin ito sa ating mahal na Pangulo para sa kanyang inspection. Ito po ang diwa ng Expanded 4PH. Mas mabilis at mas sistematikong pagtatayo, dekalidad at ligtas na mga units, at pabahay na nanatiling abot kaya, alinsunod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na pabilisin ang paghahatid ng pabahay at palawakin ang benepisyo nito para sa mas maraming Pilipino. At dito, pumapasok ang Pag-ibig Fund bilang pangunahing institusyon sa housing finance na sumusuporta sa pagpopondo ng mga proyektong ganito at tumutulong din sa mga pamilya sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan para maging mas praktikal ang pagkuha ng sariling tahanan sa mas magaan na buwanang hulog. Kaya para po sa mga kababayan nating nanonood, habang mas dumarami at mas bumibilis ang pagtatayo ng mga units, ay mas lumalawak din ang pagkakataon na makapag-apply at makapili ng pabahay na akma sa inyong pangangailangan. At sa oras na kayo'y kwalipikado, maaari po itong ma-avail sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan para ang pangarap na bahay ay maging abot kamay at ang pamilya ay makalipat sa isang mas ligtas at mas maayos na tahanan. Ito po ang tinutugunan ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na pabilisin ang paghahatid ng pabahay at tiyakin na ang mga Pilipino ay makakakuha ng ligtas, maayos at abot kayang tahanan. Kaya sa tulong ng Expanded 4PH ay mas nagiging praktikal ang paglipat sa sariling tahanan. At dahil hatid ng Expanded 4PH program ang komprehensibong solusyon sa pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan, ay isinusulong din ng DHSUD ang rental housing. Isang agarang tugon para sa mga pamilyang nangangailangan ng ligtas, maayos at abot kayang matutuluyan habang sila ay naghahanda para sa pangmatagalang solusyon sa pabahay. Sa araw na ito, ipinipresenta sa atin mahal na Pangulo ang UP Rental Housing Projects. Ang programa ng Enhanced Community Mortgage Program po ay malaking impact sa aming mga buhay. Una, nagbigay ko ng seguridad sa pamilyahan. Ikalawa, nagbuhay ng dignidad at pag-asa sa bawat pamilya po namin. Ito kami nagpapasalamat sa patuloy na programa ng pamahalaan sa pamumuno po ng ating mahal na Presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Salamat sa ating gobyerno, lalo na sa Pangulong Ferdinand Marcos at sa DSWD at DILSU at lokal na pamahalaan na laging tinitignan kung paano mapabuti ang buhay naming mahihirap. Sana po ay maraming katulad namin ang inyong matulungan. Napakahalagang araw ito ngayon na kami ay isa sa nabigyan ng tsansa na makamtanan namin ang aming titulo sa lupa, sa tala. At unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na na-enjoy namin yung buhay na hiram namin sa Panginoon. Dahil kung hindi kami pinagbigyan ng Diyos ng mahabang buhay, hindi kami makarating ngayon dito sa araw na napakahalaga at the most unforgettable experience na makadaupang palad namin ang Pangulo sa araw na ito. Ako po si Jeremy Leno from Calayan City, Nueva Ecija. Ako po ay isang OFW galing Japan. Isa po akong pintor. Masaya po kasi gawa ng bilang isang OFW po, mahirap pong ma-afford na mahirap mag-ipon na para makapagpatayo ng sariling bahay. Isang magandang proyekto ng gobyerno ngayon ay kahit pa paano, yung mga katulad ko pong OFW, mabibigyan po ng pagkakataon na makakuha ng disenteng bahay sa tulong po ng 4PH sa murang halaga po na buwan-buwan. Buhat po nung nalaman na
meron pong pabahay na ganyan, inisip na po namin na mag-apply at unti-unti po nagtabi para po sa nagagamitin namin panimula doon po sa pabahay. Ngayong araw, sabay dito sa ating programa na ito, ginugunitan natin ang ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa bisa ng Republic Act No. 11201, ang kagawarang ito ay itinatag noong ika-14 na Pebrero 2019. Siguro tama lang din na tuwing Valentine's Day ang inyong anibersaryo dahil ang pagbibigay ng maayos na tahanan sa bawat Pilipino ay isang labor of love. Alam natin na sa mahabang panahon, hindi naging madali ang pangarap na ito. Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Mula noon, ang DSUD ang nagsisilbing pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pamamahala, pagpaplano at koordinasyon ng mga programa para sa pabahay at urban development sa buong bansa. Mas lalong naging makabuluhan ang selebrasyong ito dahil sa pag-award natin sa ating mga benepisyaryo ng pabahay mula sa iba't ibang housing modality sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o yung 4PH. Natunghayan natin ang pagkakaloob ng mga symbolic key para sa mga benepisyaryo ng vertical at horizontal housing. Nagbibigay din tayo ng Certificate of Lot Award at cheque na magagamit ng mga pamilya para sa land at site development sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o yung tinatawag na ECMP. Iginawad naman natin ang Certificate of Entitlement para sa mga benepisyaryo ng Presidential Proclamation na dekada-dekada nang inaantay ang araw na ito. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng ating masinsinang pagpapatupad ng programa ng pabahay. Mula Hulyo ng 2022 hanggang Enero ng 2026, tayo ay nagkagawa at nakapag-finance na higit 423,000 housing unit. Malayo na ang ating narating. Ngunit patuloy pa rin tayong nagsisikap upang maabot ang ating target na bahay sa mga susunod pa na taon. Sa kasabay ng pagpapabilis ng konstruksyon ng mga ito, pinalalakas din natin ang mga mekanismo upang mas maging magaang ang pagkuha ng tahanan. Dahil sa mga reforma sa Pag-ibig Fund na ibaba ang interest sa mga housing loan, mas dumami ang ating mga kababayan na nakikinabang sa mga programang ito. Sa tulong naman ng subsidy mula sa pamahalaan, mas maraming pamilya na ang may pagkakataon magkaroon ng sariling buhay. At hindi po kami titigil dito. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. At layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Kaya akmang-akma ang tema ng anibersaryo ng DSUD ngayong taon. 7 years of continuing service, celebrating our people
and partners in building homes, building communities, and bringing happiness. Sa bagong Pilipinas, malinaw na walang pamilya ang dapat mapag-iwanan sa ating pag-unlad. Kaya patuloy na magtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang pabilisin ang produksyon, ayusin ang proseso at palawakin ang saklaw ng ating mga programa, lalo na ang Expanded 4PH program. Bagaman lumipas na po ang Valentine's Day, ang pag-ibig po natin sa serbisyo ay hindi magtatapos. Habang may Pilipinong nangangarap ng sariling tahanan, patuloy nakikilos ang pamahalaan upang suportahan ang pangarap na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang DSUD! Happy birthday ang DSUD! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat pong muli sa inyong pagbibigay inspirasyon, mahal naming Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. Aming Ako po si Edgardo Tolentino, dating presidente ng Pamana Phase 2 Homeowners Association. Sa Antipolo City po kami, sa San Lorenzo Ruiz, Barangay San Roque,